Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Paki-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kucheros, para lagi po kayo updated sa mga nagaganap po dito sa ating channel. And of course, meron din po tayong social media accounts ng ating podcast, ang Pinasabat with Coach Jared. Paki-subscribe na rin po 'yan at paki-follow na rin po sa social media. Oo, marami din tayong ina-upload do'n like yung mga current news, current events, et cetera, et cetera. At, alam naman po natin mga kababayan na mukhang mukhang magwo-World War III na kasi binomba ng Amerika ang Iran. So, may paalala lamang po ang ating, pangulo, may paalala lang po ang ating pangulo, wait lang, kunin ko lang yung link. Sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating nasa Middle East. Oo, kasi sila yung sila yung mas tinamaan kasi Iran nga naman, 'di ba? So, ha, wait lang kunin ko lang yung link, okey. 'Yan, okey wait. May paalala lang ang ating pangulo mga kababayan sa mga kababayan natin nasa Middle East. Grabe 'no, palala ng palala ang nangyayari sa mundo guys, oo. At, sana ho, ay naku, let there be peace on earth. Let it begin with me. Ito ho yung, paalala ng ating pangulo mga kababayan sa ba't hindi yan. Bakit hindi nakikita? Wait. Mhm, hmm, ito dapat, yan. Ba't hindi nagbabago? Wait, okey. Palitan natin, yan. Yun, na-refresh. Okey, pakinggan po natin ang mensahe ng ating pangulo lalong-lalo na sa mga kababayan natin nasa Middle East dahil, napakadelikadong na nagaganap ngayon guys. Pakinggan natin. Binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Um, Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino Awa ng ang Diyos. nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Ayun, Magandang umaga po sa inyong lahat. yan po ang mensahe ng ating pangulo mga kababayan at, sinisiguro ng pangulo natin na yun, na merong, na safe ang mga kamag-anak natin diyan sa Middle East. So, kung meron po kayong update, you can post it on Facebook, social media para malaman po ng karamihan yung, nagaganap. Mm. At, sana po maging well, I think si Donald Trump is preparing for a war with China kaya kaya may ganyan.
Kasi malapit na ang 2027 at, sinabi po ng Xi Jinping na papasukin niya ang China in 2027 ang Taiwan in 2027. So, baka ito ay isa sa mga pamamaraan ng paghahanda sa posibleng maganap na yun, oo. Pero sana po hindi masyadong tamaan ng ating bansa, sana hindi masyadong tamaan ng ating ekonomiya, lalong-lalo na nakadepende tayo sa oil na nanggagaling diyan sa lugar na yan sa Middle East. So, um tingnan ho natin, abangan ho natin ang mga developments diyan sa mga nagaganap sa Middle East, mga kababayan. Pero mga kababayan, dito ho muna tayo, on the home front, ito pong si naalala niyo ho nitong nakaraan, tinawag ni, Yusek Claire Castro, si Sara Duterte na drama queen. Drama queen. Bakit? Kasi mga kababayan, itong nakaraan nga, itong si Sara Duterte, nag-iiyak, sa isang, kanyang event sa Davao City. Ngal-ngal siya, iyak-iyak. Ba't siya umiiyak? Kasi daw sana daw hindi na daw siya tumakbong pangulo at nanatili na daw siya sa Davao City. Ba't di mo ginawa? 'Di ba, puwede naman. But anyway, um, so mga kababayan, eto ngayon ang ganap. Mm. Meron din naman drama na ginawa si Rodrigo Duterte. Oh, like father, like daughter talaga, eh. Kung gaano kawalang hiya yung tatay, gano'n din kawalang hiya yung anak. Kung gaano ka-drama yung tatay, gano'n din ka-drama yung anak, oo. Kasi maski sa ICC, dinala ni Rodrigo Duterte yung kadramahan niya, dinala niya yung kadramahan niya sa ICC, mga kababayan. At, ano ho ba yung drama na yun? Eto mga kababayan, si Nicholas Kaufman, si Nicholas Kaufman, mga kababayan, merong, pa-speech, oo, na kuwento-kuwento galing kay Rodrigo Duterte. Mm. May mga kadramahan na binanggit, oo. At, ito yung closing statement ni Nicholas Kaufman. Well, sabagay kung binabayaran ka ba naman ng $2 million ba yun, $2 million every month, siguro naman deserve mo na dapat gawin mo lahat ng ginagawa ng kliyente mo. Kasi laki ng binabayad sa'yo, 'di ba? So, eto ngayon yun, panoorin natin mga kababayan, mabilis lang naman 'to. Okey, panoorin natin. I permit myself first to tell you about his reaction to the demand of the prosecution and the victims that he appear. I won't hide the fact that I thought it best for him to appear, not out of a need to satisfy the desire of the prosecutor and the victims who desperately want him to face his accusers so that they can wave their collected finger at him despite the presumption of innocence. I did not want to disappoint his many supporters. That was my reasoning. Those mini Duterte clones, as Mr. Butuyan derisively calls them, who have been deprived of seeing their former and beloved president for more than a year. I told him that Your Honours could have rejected his request to waive the right of attendance. We even had a barong specially fitted for him so that he would not have to suffer the humiliation of being put into an out-of-size blue suit, which would now dwarf his meagre physical body. The same blue suit in that dreadful photograph, which still remains on the ICC website and I would ask to be removed. But he took his Yes, drama. Oo, ginusto naman namin humarap si Rodrigo Duterte, ginusto namin talaga. Pero hindi namin bibigyan ng ayaw namin bigyan ng pagkakataon ang mga kalaban ni Rodrigo Duterte na insultuhin siya. Ayaw namin bigyan ng pagkakataon na mapahiya siya sa buong mundo, et cetera, et cetera. Ayaw namin siyang bigyan ng pagkakataon na ipahiya. In fact, nagpatahi pa nga kami ng baro na sakto sa kanya. Yun ang sinabi ni Copan. Napakaarte talaga, the drama continues, guys. Tuloy natin. decision, and as his counsel, I was obliged to respect it. And the day before yesterday, when Your Honours gave us a break, I went to that prison and I sat with him for an hour. I tried to engage him concerning the evidence, and he lost the desire to follow me within less than a minute. I offered to show him excerpts of the confirmation proceedings, a few minutes of the deputy prosecutor, a few moments of Ms. Massiter, and hoping that it might excite him a bit more, some of my own opening statement. He shook his head firmly. I implored him. I said, "Sir, look at what we are doing for you. We're doing our utmost to get you out of here." But once again, he politely declined. And I asked him why. I said to him, "Sir, don't you understand? They accuse you of murder. They say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country." And then he repeated the question that he has always asked me for a year or more. "How does the prosecution say that I did this?" "Well," I replied, "I thought until Monday that it was because of those speeches of yours.
But then your prosecutor told the honourable judges the other day, throw them all out. They're not necessary for the confirmation. He claims that he still has enough evidence to convict you without all the bluster. And the former president repeated the question, but how? I've never murdered anyone. And they talk about thousands. And then I tried to explain to him arcane concepts, such as indirect co-perpetration. And then his eyes simply glazed over. And who can blame him? As I mentioned, it is the only highly technical means whereby the prosecution can artificially connect him to criminal activity not of his own doing. I then tell him that the people who are incriminating him are self-confessed murderers cooperating with the prosecution, whose names we can't mention in public. I tell him that in return for their dubious services and their expressions of so-called remorse, as the prosecutor puts it, they will not face trial at the ICC, probably nowhere in the world, and will be rehoused with new identities. Mr. Duterte, Grabe. the ex-prosecutor, like me, can't understand the fairness of that, relying on not one, but a number of vicious criminals to convict him, when he remembers that he is supposed to be presumed innocent. I tell him the names of those criminal cooperating witnesses. Ang tindi ng drama dito ni Nicholas Kaufman, guys. Ang tindi. Parang sinasabi niya dito na hindi rin naiintindihan ni Rodrigo Duterte kung bakit siya tinatawag na murderer. Oo, kung bakit tinatawag na murderer. Hindi rin niya naiintindihan kung bakit um, sa kanya daw sinisisi yung libo-libong mga namatay sa war on drugs. Hindi rin niya naiintindihan, guys. Hindi rin niya naiintindihan dahil wala raw siyang pinatay. Alam niyo, mga kababayan, yung statement ho na yun na wala siyang pinatay, ang ibig ho niyang sabihin doon, wala ho siyang pinatay na siya mismo. Wala siyang dinukot na baril, wala siyang tinutukan ng baril, wala siyang pinaputukan ng baril. Mm. Pero mga kababayan, ang kaso sa kanya ay indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, pumatay ka pero hindi direkta. May ibang kamay, may iba kang galamay na pumutok ng gatilyo. Hindi ikaw. Yun ho ang ano diyan, yun ho ang kaso diyan, eh. Kasi alam niyo, mga kababayan, kapag leader ka, lalo na 'pag presidente ka ng Pilipinas, you don't get your hands dirty. Hindi mo dudungisan ang iyong mga kamay. No, you won't. Hindi mo dudungisan ang kamay mo. Ang gagawin mo, mga kababayan, mag-uutos ka ng iba. And mga kababayan, sa atin pong mga Pilipino, yan po ang ating realidad. 'Di ba? Sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas ho, mga kababayan, kapag mayroong pulitiko na may ganyang klaseng, na katulad ni Rodrigo Duterte, hindi sila ang harap-harapang gumagawa ng kalokohan. Meron silang mga galamay, may mga inuutusan sila para gumawa nun. Bakit? Para itong mga tao na 'to, yung mga taong katulad ni Rodrigo Duterte, ay mayroong plausible deniability. Ibig sabihin, puwede nilang itanggi na wala silang ginawa. Tulad ng ginagawa ngayon ni Rodrigo Duterte, "Wala akong pinatay." Ibig sabihin, wala akong binaril, wala akong, inutusan na ipapatay. Pero alam niyo, mga kababayan, uulitin lang ho natin, siya ho ang mastermind. Siya ho ang mastermind, wala akong iba. Tumatakbo pa lang siya bilang sa pagkapangulo, sinabi na niya, "Wag niyo ako iboto kasi kapag binoto niyo ako, magiging madugo ang Pilipinas." Parang ano nga, ang nangyari nga parang waiver, parang naging waiver siya, 'Pag binoto niyo ako, bahala kayo basta sinabi ko na sa inyo." Hmm. At mga kababayan, hindi lang ho niya sinabi, pero nangyari. At hindi lang ho nangyari, nagpatuloy. In fact, mga kababayan, dito nga din sa same hearing na ito, ipinakita yung, desisyon ng Korte Suprema kung saan merong, 3,000 na namatay sa war on drugs, sa mga engkuwentro at tapos meron ding mga 16,000 mahigit na pinatay na related sa illegal drugs. Maglolokohan pa ba tayo dito? Pipilitin pa rin ba ni, Nicholas Kaufman na kumbinsihin tayo na walang nangyaring krimen?
na inosente si Rodrigo Duterte. We know how power works. And in the case of Rodrigo Duterte, power worked. Yun po ang nangyari. Gumalaw ang kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yun ay ang kapangyarihan ni Rodrigo Duterte. Hindi ho mangyayari ang lahat na nangyari dito sa Tokhang kung walang go signal ni Rodrigo Duterte. So, kaya he cannot feign innocence. Hindi niya pwedeng sabihin, "Hindi, inosente ako, wala akong pinapatay." Personally, ikaw mismo, wala kang pinatay. Pero yung mga utos mo, yung mga pronouncements mo, it led to the genocide of 30,000 Filipinos. It's a fact. It is a fact. Because apart from us, he is the only person who is entitled to know. He tells me that he has not heard of any of them, apart from two, who he vaguely recalls from his days as mayor. Concerning one, his comment is liar, and concerning the other, scallywag. And then, exactly in the spirit of the waiver filed with this court, he looked at me solemnly and said, "Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job, but I can no longer help you. I no longer remember much at all, and I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me." See? Nakalimutan ko na eh. Wala na akong alam. Hindi ko na alam yun ang Diyos ko, classic digong drama. Diba? Pag isang tao nagsisinungaling, wala akong maalala eh. Di ko maalala. Oo. Ganyan mga tao nagsisinungaling, di ba? Pero kapag nagyayabang siya, nung siya ay tinanong, mayor pa yata siya nun eh. Mayor, bali-balita na daan-daan daw ang pinatay mo sa Davao City. Abot daw ng 600 or 700 o basta 100 in the hundreds. Oo. Anong sagot ni Rodrigo Duterte? Hindi. Higit 1,000. Gawin mo 1,000. Pagyabang, naaalala niya. Di ba? Naalala niya kung paano siya nag-iikot sa Davao City para daw maghanap ng mga pwede niyang tiyugihin. Pagyabangan, naaalala. Pagsakdal, wala na maalala. See the BS in that statement? Nakikita niyo yung kabalbalan ng statement ni Rodrigo Duterte. Nakikita niyo yung kabalbalan ng statement nito ni Nicholas Kaufman. Halatang nagsisinungaling. He then concluded and pronounced as follows: "I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realized that I could die in prison. And on that somber note, my team and I realized that there was no point in..." Inulit na naman niya. Ginawa ko lahat ng aking ginawa para sa Pilipino. No. No. Mga kababayan, yan po ang pinakasukdulan ng kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. Hindi ho niya yan ginawa para sa Pilipino. Ginawa ho niya yan para sa bulsa niya. Ginawa ho niya yan para sa mga kaibigan niyang drug lord. Ginawa ho niya yan para kay Michael Yang. Ginawa niya yan para kay Peter Lim. Ginawa ho niya yan para kay Sammy Uy. O hindi ho niya yan ginawa para sa mga Pilipino dahil kung ginawa niya para sa mga Pilipino, bakit ang dami niyang pinatay? Kung ginawa niya yan para sa mga Pilipino, bakit siya pinapadalahan ng pera ng mga drug lord? Hati pa nga sila sa bank account ni Sara Duterte. Hindi ho niya yan ginawa para sa mga Pilipino. Ginawa niya yan para sa bulsa niya. Ginawa niya yan para sa kalokohan niya. Yan po ang totoo dyan. Pag sinabi ho niya na para sa mga Pilipino, that's BS. That's a load of crap. It's not true. It's the farthest from the truth, mga kababayan. continuing. So we tried to humor him. We told him that next month he will be 81. And we reminded him of the many people who visit Duterte Street and Duterte Park, the renamed locality just outside the ICC detention centre, as referred to by the many, many pilgrims who have visited The Hague to feel closeness to his presence, even if they cannot witness his actual person with their own eyes. We remind him of the mountain of cards and greetings and of the forest of flowers that he received both at the detention centre and at the court's premises on his 80th birthday,
So many cards, all of which were read by his family, that we had to provide 2 sacks to take them back to our office. So many bouquets of flowers that the prison had to bring a van to take them away. The flowers that reached the court premises were strategically placed around the building, and although so appealing and desirable and coveted by the staff, were avoided once the staff was told of their origin. So these flowers just rotted in the corridors until the smell forced them to be thrown away. We showed him some photographs of his family. We showed him photographs of his youngest daughter, Veronica, Kitty, who writes to him every day so often that the letters are piling up in his room. His face starts to light up. We showed him pictures of civic events in the Philippines with Sebastian Baste and Paolo Pulong present. He laughed and told us what he remembers of their days as young men in Davao. See? Naalala niya yung kwento ng mga anak niya, naalala niya yung kwento ng anak nung, ni Sara Duterte, naalala niya si Kitty, naalala niya yung pinanggagalingan ni Kitty, et cetera. Pero yung mga kalokohan niya hindi na niya maalala, nakalimutan na niya. Eh, di nagsisinungaling ang matanda. We showed him pictures of Inday Sara, greeting the enthusiastic crowds of people in the Philippines, and then finally his face beamed with pride. Tama ka na. Joining us again from The Hague. Wag ka na, Nery Colmenares, hindi ka importante. Oo. Alam niyo mga kababayan, kung si Yuse Claire Castro, tinawag niyang drama queen si Sara Duterte. Ako naman, tatawagin kong drama king si Rodrigo Duterte. Drama king. At mga kababayan, if there's anything that Rodrigo Duterte did para sa Pilipinas, yun ay pagsamantalahan. Pinagsamantalahan niya ang tiwala ng Pilipino, pinagsamantalahan niya ang suporta sa kanya ng taong bayan. For what? Para magpayaman. Yun lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. At mga kababayan, ako I'm hoping na mamulat na rin yung mga kababayan natin sa katotohanan na to kasi hindi ho yan kasinungalingan. Yan lang po ang katotohanan sa likod ni Rodrigo Duterte, drama king. At sabi nga nila, mga kababayan, sabi ni Nicholas Kaufman, natanggap na raw ni Rodrigo Duterte yung kanyang kapalaran. Okay. Ang tanong na lang dyan is, ito ba ay parte ng plano nila para magka-necropolitics sa 2028 elections? Para maipanalo si Sara Duterte? Baka mamaya, pagdating ng 2028, bigla na lang machuchugi si Rodrigo Duterte. Di ba? Kahit wala naman siya sakit, kahit healthy. Hindi natin alam. But, it must be part of the drama. Kahit sakripisyo ang sariling buhay, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in our next Ghost Giant Live. Right? God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?